Alright mga kapatid, eto ang mga balita ngayon na may kinalaman sa West Philippine Sea. No? Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, asahan na daw mga tol ang madalas na presensya ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Na talagang tiyak na tiyak mga tol, hindi ito magugustuhan ng China. At ayon nga sa report mga kapatid, nagsagawa daw ang China ng kanilang sariling maritime patrol, no, sa West Philippine Sea kahapon. Base yan sa ulat ng Chinese state-owned media at Reuters. Yan ang ating aalamin mga kapatid sa mga balitang matutunghayan natin ngayon dito sa GMA 7. China nagsagawa ng sariling maritime patrol sa West Philippine Sea kahapon. No, yan ang ating aalamin mga kapatid. Samahan ninyo ko at syempre bilang isang Pilipino mga kapatid, dapat tayo magkaisa, manindigan na ang West Philippine Sea ay sa atin. Dapat natin yan igiit, no, sa isang mapayapang pamamaraan at sa pamamagitan na rin syempre ng pakikipag-alyansa natin sa ibang mga bansa na maaring makatulong sa atin mga tol, no, para maigiit natin yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Asahan na raw ang mas madalas na presensya ng Pilipinas kasamang Amerika at iba pang kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. At kasama ang ibang kaalyadong bansa, not just US mga kapatid. Tulad ng isinagawa kahapon. Pero tila hindi po yan nagustuhan ng China na Malamang nagsagawa rin ng sariling maritime patrol sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Nagsagawa rin sila ng sarili nilang maritime patrol sa West Philippine Sea. This is just the beginning of what will continue to be an incredibly fruitful alliance. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of communist China's aggression in the region. Sa harap ng komunistang China at sa pamamagitan ng kanilang agresyon mga tol dito sa West Philippine Sea, mas lalong pagtitibayin ng Pilipinas at ng Amerika ang ating alyansa. Tulad nga nung sinabi rito ni Pete Hegseth, yung ironclad na unang-una nating narinig mga kapatid kay Biden. Ngayon, bago na ang presidente Trump na. At nung nagsisimula pa nga lang si Trump, maraming mga umuugong-ugong na balita na baka daw magbago na ang polisiya ni Trump, iwanan na tayo ng Amerika, pabayaan na tayo dahil si Trump abala sa ibang gera. Mga tol, pero hindi ganon ang nangyayari ngayon Hindi ganon at ngayon nga ay mas lalo pang pagtitibayin at mas madalas na daw ang magiging presensya ng Pilipinas at Amerika at ng iba pang mga kaalyadong bansa dito sa West Philippine Sea mga kapatid, no? Habang sinasabi ito ni US Defense Secretary Pete Hegseth matapos ang kanyang pulong kay Defense Secretary Gilbert Teodoro sa Camp Aguinaldo kahapon, na sinabayan din ng isang joint maritime patrols ng Amerika, Pilipinas at Japan. Nagsasagawa din pala ang China ng sariling maritime patrol sa South China Sea kahapon. Baka naman sabi lang nila yun. Base sa ulat ng ilang Chinese state-owned media at ng Reuters. Sabi pa ng tagapagsalita ng Southern Theater Command of the People's Liberation Army ng China, ang Pilipinas ang may pakana ng pag-organisa ng mga joint patrols at pagpapakalat ng anilay illegal claims. Nako. A spokesman for the Southern Theater Command of the People's Liberation Army said on Saturday, ano pa nga bang aasahan natin sa mga magiging pahayag nila? Meron pa ba tayong aasahang maganda? Wala naman Diba? Sabi, that the Philippines frequently enlisted foreign countries to organize joint patrols and disseminated illegal claims in the region, destabilizing the area. Sino ba sinasabihan nilang illegal? Diba tayo? Sinasabihan din nila ng illegal mga tol, yung UNCLOS. Kapag sinabihan nila tayong illegal claims, mga kapatid, parang sinasabihan na rin nila ng illegal yung UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea, which is a signatory state sila doon. Bakit? Kasi hindi naman natin inimbento yung claim natin na West Philippine Sea o inimbento natin yung 200 nautical miles exclusive economic zone natin Hindi natin inimbento yun. Diba? At bawat bansa may ganon. Batay yon mga tol sa 1982 UNCLOS. O di ibig sabihin pala illegal din yung UNCLOS. Ganon ang gusto nilang palabasin. O di ba? Kasi sinasabi nilang illegal claim Tayo ba nag-imbento nun?
O yung katulad ng inimbento nilang 9-dash line na ginawa nilang 10-dash line. 'Di ba? Na hindi naman sinusuportahan ng UNCLOS at hindi rin sinusuportahan ng international law. Ngayon, alin diyan? 'Di ba? Alin diyan ang illegal claims? 'Di ba? Mga engot na lang talaga maniniwala eh. Sabi ni Teodoro, asahan na ang mas madalas na rotational presence sa West Philippine Sea ng Pilipinas kasama ang Amerika at iba pang kaalyadong bansa. We will also expect a heightened tempo Wow. of the Philippine Armed Force for external and territorial defense to Yun, put no? in our share of deterrence. We do not seek war, we seek peace. Malinaw malinaw. Baka doon sa mga nagrarally, sinasabi nila na gustong-gusto na daw ng Pilipinas makipaggera at gustong-gusto na daw tayong dalhin ng Amerika sa gera. Ito malinaw na sinasabi ng Defense Secretary ng Amerika. We do not seek war, no? Ang hinahanap natin mga tol kapayapaan. Pero paano nga naman magkakaroon ng kapayapaan kung tayo ay sinisiil? Diba? Kung paano magkakaroon ng kapayapaan kung tayo ay hinaharas. Hindi tayo pinagkakalooban ng karapatan gawin yung ating karapatan dito sa ating karagatan. Aba, rhyming yun, no? Nandiyan pa rin talaga yung pagiging rapper, no? Anyway, mga tol, di ba? Meron tayong karapatan dito sa ating karagatan. Karapatan nating mangisda, yung mga mamamayan na mga mangingisdang kababayan natin. Na ang ginagawa ng China, pinapalayas nila. Saan ba tayo pinapalayas? Sa mismong exclusive economic zone natin. 'Di ba? Pero mo nitong nakaraan nga lang, namimigay ng ayuda yung BIFAR, namimigay ng ayuda yung PCG, namimigay ng mga libreng petrolyo o krudo sa ating mga mangingisda para kahit papano mabawasan yung gastos nila dahil ang liit na nga lang ng kinikita nila. Dahil konti na lang ang nauhuli nila. 'Di ba? Paano ba naman ang lalaki ng mga barko ng China, mga tol, na nanguhuli ng isda dito sa West Philippine Sea na dapat exclusive economic zone natin yun? 'Di ba? O ngayon, namimigay ng ayuda, namimigay ng krudo yung BIFAR. Anong ginawa ng China, mga tol? Pinapalayas nila. Nag-deploy pa sila ng mga inflatable boat para harasin yung mga mangingisda at saka yung BIFAR, mga tol. 'Di ba? Wala tayong karapatan, inaalisan nila tayo ng karapatan sa mismong karagatan natin, mga kapatid. So asan yung kapayapaan? 'Di ba kung ganyan lagi ang nangyayari? Nagkakaroon lang mga tol ng kapayapaan kapag may mga malalaking barkong naglalayag dyan. 'Di ba? Halimbawa, may mga MMCA tayo dyan, 'di ba? Mga multilateral maritime cooperative actions o activity. 'Di ba? Doon lang sila hindi makalapit 'Di ba? Doon lang sila hindi makapag-angas Pero kapag tayo lang ang naglalayag dyan, wala Talagang nakakaranas tayo ng panghaharas Kulang na kulang pa kasi talaga yung puwersa natin. Tapos napakarami pa nilang espiya dito kaya alam na alam nila kung ano yung kapabilidad lang ng Pilipinas. But those who long for peace must prepare for war. Wala pang tugon ang Department Diba? Pero yung mga naghahangad ng kapayapaan o nagnanais ng kapayapaan, kailangan pa rin maghandaan ng gera. In-explain ko na yan kahapon, ulitin ko lang ulit ngayon. 'Di ba? Tulad halimbawa sa isang establishment. Para magkaroon ka ng peace of mind o kapayapaan na hindi ka lolooban ng mga masasamang loob o hindi ka papasukin ng masasamang loob, kailangan mo maglagay ng mga harang. Kailangan mo maghalagay ng seguridad. Kailangan mo maglagay ng mga bantay na de armas. 'Di ba? Dapat handa silang makipagputukan kung kailangan para maipagtanggol yung iyong nasasakupan. So ganun talaga Gusto natin ng kapayapaan, maganda tayo. 'Di ba? Tuloy natin. of National Defense at Department of Foreign Affairs sa mga pahayag ng China. Gayon din sa pagsabay nito sa Joint Maritime Patrols ng Pilipinas at mga kaalyado nito. Pero ayon sa isang International Studies at Security and Defense Analyst, inaasahan ng ganitong reaksyon ng China matapos ang pagbisita ni Hegseth. Kumbaga, pinapakita ng China, hindi kami magpapasindak sa inyo. Well, expected. No, talaga kasi Di nga sila makalapit part yan talaga nung focus ngayon dito ng Trump administration. Alam nyo ganyan din ang ginagawa ng China dito sa Taiwan.
'Di ba? Kapag may bumibisita diyan na secretary mula sa US, kahit nga senator, mga tol, pag may bumibisita sa Taiwan na galing sa Amerika, nagkakandak sila ng ano nila, mga drill, nagkakandak sila ng mga live fire. Nagpapaikot sila ng mga eroplano nila, sinisindak nila yung Taiwan na sinasabing parusa yan sa pakikipag-alyansa ninyo, pakikipag-ugnayan ninyo sa US. Ano ba turing sa atin ng China, mga tol? Bansa din nila, part din ng kanilang teritoryo. Diba? At para gawin nila sa atin yan. Pero nakikita naman natin, mga tol, di nga sila makalapit nung nagkaroon tayo ng maritime multilateral maritime cooperative activity rito sa Baho de Masinloc eh. 'Di ba? Na radio challenge nga sila ng Philippine Navy, hindi na sila makalapit, lumayo na lang eh. Kahapon, natanong si Teodoro, may ikalawang deployment ba ang Amerika sa Pilipinas ng Mid-Range Capability o MRC Typhoon missile? We will neither confirm nor deny any deployments. We will train as we see fit, and the Philippine Armed Forces will equip as it sees fit. Ang mga ganitong kagamitan, mahalaga ayon sa ilang eksperto dahil kulang ang kagamitan ng Pilipinas para mapakinabangan ng husto ang ilang security at defense equipment na binili nito, gaya raw ng BrahMos missile na galing India na may ilang kailangan para ma-maximize ito. Ang problema sa BrahMos, kailangan mo rin ng kumbaga tinatawag mo ng kill chain. Kailangan mo ng radar, kailangan mo ng drones, kailangan mo ng satellite. Meron ka nga missile pero hindi mo na makikita yung kalaban mo, malaking problema yan. Kaya pala hindi pa inaalmahan ng China. Kasi kulang pa. Diba? May missile nga tayo pero ang dami pang kulang. So kung hindi pa umaalma China dyan, hindi katulad nung typhoon, talagang yun na mismo yun, mga tol, galing US, yun talaga todo alma nila. Sa ngayon, Amerika lang ang pwede at obligadong magbigay nito sa Pilipinas ayon sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Para sa GMA. Ayan mga kapatid, kitang-kita naman natin ngayon ang nangyayari, di ba? So dito pinapatunayan ng Amerika yung kanilang commitment, no? Dito sa ating MDT o Mutual Defense Treaty. Mga kapatid, no, kahit na abala ang Amerika sa paikipagdigma doon sa kanilang mga kalaban, pero naririto, 'di ba, Defense Secretary Chief ng Amerika na si Pete Hegseth, kapalit yan ni Austin kung naaalala ninyo, 'di ba? Ngayon dito sa Trump administration, nananatili pa rin yung tinatawag nga nilang ironclad at sabi nga asahan natin, mga tol, na magiging madalas ang presensya ng Amerika, Pilipinas at ng iba pang mga kapanalig nating bansa dito sa West Philippine Sea, which is napakabuti kasi mga kapatid sa ganitong pagkakataon umaatras ang China. Hindi sila makalapit, sa totoo lang real talk, hindi sila makalapit, umaatras sila, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.